Dungan sa dakong epekto sa tumang kainit nga dala sa El Nino sa sektor sa agrikultura. Gipangutana ni Konsehal Jose Edmar Yumang sa mga opisyal sa ehekutibo kung doon na mitigation plan ang syudad. Of agricultural and fisheries activities and the absence of intervention for those who temporarily cease their agri-fisheries activities due to El Nino. This underscores a critical gap na nangyayari. In our preparedness effort, we must prioritize the development of comprehensive mitigation plans. Butyag ni Merlinda Donasco, labaw sa City Agriculture's Office, bago pa man miigo ang El Nino, gipahibalo na nila ang mga mag-uuma sa mga angayang itanom sa panahon sa tumang kainit. Our IEC to our farmers, hindi lang po kami nagsasabi na bawal magtanim, but instead, we also give them vegetable seeds to augment po. Kung makikita po ninyo, from month of January, February, March, April is not a planting season. But then again, despite of our information to our farmers, ingon nila, mutanong lang sila kay mamasin. Inugang ni Donasco ang information dissemination ang usa lang sa gihimo nilang mitigation effort aron makunhuran ang epekto sa El Nino. Sa karon dunay milyon ka pesos nga budget ang lokal nga panggamhanan aron itabang sa mga apektadong mag-uuma. Gibutyag sa opisyal nga dunay mitigation plan sa pagtabang alang ngadto sa wala nakatanom gumikan sa tumang kainit. Kay baluan nga nasa 6.7 million pesos ang nahimong damyo sa Gensan sa El Nino gikan sa 114 ka ektaryang umahan sa Gensan. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani, Brigada News.